dumating na nga yung report nung sinonography nila kay father-in-law. So, meron nga nakitang... So, ayan guys, ayaw maglakad ni Baby Ivan, kaya i-entertain natin siya dito sa may sasakyan. Merong binili si Mami na samosa, and tikman natin siya. You? Come? Guys, tignan nyo si Baby Ivan. So, nililibot namin siya dito sa may, sa may street namin. Ayan yung ginawang daanan sa street. So, hanggang dyan lang talaga kami. Pero siya, palagi siyang pumupunta doon sa may center of the village. Come, jay siya na. Gusto niya doon laging nagpupunta, oh. Like, 3 beses na siyang ni-U-turn ng daddy niya. Doon pa rin yung tinuturo niya. Ayan, oh. Tignan nyo siya. Gusto niyang naglalakad. So, medyo okay na ang baby ko. Hindi na siya nilalagnat. 2 times na natin siya pinainom ng gamot. So, another 1 time na naman in the evening. So, maging ako guys, ay medyo masakit pa rin ang pakiramdam ko. Pero dahil lagi nga lang kami sa bahay, kaya ang sabi ko ay labas muna ako ng kaunti para magpahangin. Para kahit pa paano ay makalanghap tayo ng fresh air. And kapag may fresh air ay, medyo gumaan-gaan yung pakiramdam natin. Ngayon ang mag-ama ko nakasunod sa akin. Si Ivan lagi niyang gustong pumunta doon sa may center of the village. So ako, uwi na ako dito sa bahay or dito sa may gilid. Kasi doon sa may center of the village, bawal pumunta, maraming lalaki. Well, ako, hindi naman nila ako binabawalan, pero parang ako nahihiya nga din ako kasi wala akong nakikitang babae dito na nakalabas and pakalat-kalat. And nakaupo sa tabi ng maraming kalalakihan. Kaya, ayun. Ayun sila, oh. So, sabi ko kay Milan, batayin niya si Ivan dyan kasi maraming ang lalaki doon na nakatambay. So, ako dito ay umuwi muna. Guys, so, nakarating na nga yung mga binan ko at saka si Milan. And, ayun nga, dumating na nga yung report nung sinonography nila kay father-in-law. So, meron nga nakitang bato doon sa may malapit sa kidney niya. So, merong 2 option daw na kailangan gawin. It's either na uminom ng gamot and try na palabasin and talagang if sumasakit siya and hindi lumabas-labas, eh doon na daw natin kailangan pang ipagamot and kailangan niyang ma-confine. Parang ganon. So, ngayon, bumili sila ng napakaraming mga buko. Kasi sabi nila, kapag daw meron ka nga daw na bato doon sa may malapit sa kidney, nasa labas siya ng kidney eh. So, pwede pang, may chance pa daw na lumabas kasi 5 mm daw yung laki niya. So, medyo maliit lang daw. Kaya, kaya pwede mo pa siyang palabasin gamit yung ihi. Kaya tinanong ko yung biyanan ko ngayon, okay pa naman daw siya. Medyo sumasakit lang. Pero sabi ni Milan, kapag daw sumasakit, it means ay papalabas na. Like, parang nagpupunta na doon sa iihaan, ganun. Kaya, inom yung father-in-law ko. Like, I think, everyday yata, 5 liters kaya yung kailangan niyang inumin. Base na nga din doon sa doctor din na tumingin sa kanya. And base din kay Milan. So, parang 5 liters nga daw ang kailangan niyang inumin everyday and more on liquid para nga lumabas. So, ayun. And dito update kay Baby Ivan, okay din naman yung pakiramdam niya. Pinainom ko na ng gamot. And ayun nga, naglalaro na siya doon sa likod sa harapan ng bahay. And ako, nandito na ako sa bahay. Nagpapaluto na tayo ng pagkain natin or dinner natin. So, ayan. Balitaan ko kayo sa mga susunod na kaganapan dito, guys. Pero for now, ayun nga yung sinabi ng doktor. Na tatry na palabasin, inom ng tubig, buko, mga ganyan. And iwasan mo na yung mga maalat and continue lang yung medicine. So, tara. Labas tayo dito. I think meron kaming gagawin sa farm. So, sama tayo sa farm kay Milan. And then, ayun. Balitaan ko kayo. Pucha, mami. Samosa. Batao na. Kilano veche? Oho, joto karo marchake luce. Dis nacho pachas. Dis nacho ne? Vis nacho. Oh, jojo to kar, joto. Stand up. Jo bari dai des. So, ayan guys, bumili tayo ng samosa. Merong naglalako dito. Ayan, nagpapa-order din siya ng mga fresh samosa and then you just have to fry it by your own if you want. Ayan. So, 6.20 yata yung bayad. So, let's go. Ivan, stand up ka ro. Chal, stand up. Tiba, Jojo, siya.
હે સો ayan ah sandal જો ઈવાના sandal પહેરાવશે ઓ બાપ રે ચલ 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 let's go stand up oh ઓ બાપ રે તેના કરતા બેસ્ટ લાગતા પણ આમાં કેવું છે સાવી નાના કારણે મારે બંધ કરાવવું oh stand up કરો So, ayan guys, si Ivan ay maglalakad-lakad lang dito sa may harapan ng bahay natin. Kasi, sinisipon nga siya, diba? So, sabi ko kay mommy, ilakad niya dito sa may harapan para mag-sneeze siya. And kapag nag-sneeze siya, mawawala yung sipon niya. Chalo, kay Jawanu che tamebe. Tamebe kay Jawana che. So, ayan guys, ayaw maglakad ni Baby Ivan, kaya i-entertain natin siya dito sa may sasakyan. Ayan, nag-iikot-ikot lang siya, pinapaarawan lang. Hintay maglilinis na tayo sa loob. Kaya uche samosa, mami, masta che? Chalo me chaku, samosa. Kailan no ave samosa? 20 na cho. Ele pachas kami lay liduem. So, let's go and try the samosa, guys. So, ayan guys, merong binili si mami na samosa and tikman natin siya. Guys, tikman natin. Tuwarsing. So guys, usong-uso na ngayon yung mga tuwersing. Alam nyo ba yung laging binabalatan nila? So, ayun, isa-isang babalatan yung mahirap kainin. So, meron daw mga nagbebenta. Kaya naman ay tinawagan ni mami yung sa kabilang street para bumili sila. So, kain tayo ng samosa. Masarap siya. Sarap. Guys, meron na naman ditong nagbebenta ng mga buhok-buhok, oh. Ayan. So, meron silang hawak-hawak na pangkilo, tapos bibiyang ka ng elchi. And ayan si Baby Ivan. Hiniikot siya ni Inju Chacha. Hoot you! Come! Jo, Mara Mami special gya tatay Fariam. Mara papa nili de bouj gama che network. Special kapra badlin gya પછી નઈ મહિલા બાકી બહુ મસ્ત હતું હે ને તુવર એટલે બધાને ગમે છે ને તુવર વિન્ટર ની ચાલુ થઈ ગયું ને એટલે કઈ નહીં આવે બજાર વળી મમ્મી પાપાનું હું થયું પછી કાલે તમે ગયા તા ને પતરી એટલે કેટલું મોટું 5.6 mm ની પતરી છે એક મોટી અને બીજી કિડનીમાં છે તે નાની નાની છે લે આવે હું કીધું ડોક્ટરે આવે ડોક્ટર મિલન દવા લઈ આવ્યો હવે ઓપરેશન કરવાનું નહીં ને ના ના નીકળે ના પછી ઓપરેશન કરવાનું નીકળી જશે નાની છે હજુ આપણા મિલન સાહેબ એવું કીધું નીકળી જશે ડોક્ટર સાહેબે કીધું નીકળી જશે એટલે આપણા રાહ જોવાનું છે જોઈએ દવાથી કેવું થાય પછી બોટલો ચડાવશે તમે શું શું લઈ લીધું પછી આ પતર નીકળવાનું તે નારિયેલ પાણી લેવા લીંબુ નાખીને પીવા સિસ્ટોનની ગોરી કોપરૂનો પાવડર બહુ બધું લીધું હે ને રાતે કેટલા વાગ્યા ચાલુ કર્યું દુખાવાનું 1 વાગે ને પપ્પાને હા 1 થી આખી રાત 7 1 થી 7 હવાર જો કાલે છે ને જોયા મેં મિલાને અરાઉન્ડ 2 વાગે ફોન આવ્યો દવાખાને ગયા 2 વાગે છે તૈયાર કરા છે બધા પછી કઈ જાવ છો તમે આટલા બધા મોરું
રાતે પછી પાપાનું હોસ્પિટલ લઈ જવાનું કમ હોત્યું અમે ખબર છે રાતે થોડું દુખે હે ને બહુ દુખતું હતું નતું રહેવાતું પછી 1 વાગે બહુ દુખતું હતું નતું રહેવાતું એટલે પાપાએ કીધું ચાલો મિલાન બોલાવજો પછી 2 વાગે ગયા પછી શું કર્યું તઈ ઇન્જેક્શન 3 ઇન્જેક્શન મૂક્યા તો હજુ નહીં ઊંઘે તે વખત હે ને 6 વાગે લગી જાગસ પછી પાછો મિલાને 4 વાગે ઉઠાડ્યો પછી મિલાને પાછી 2 દુખાવાની ગોળી આપી પછી છેલ્લું 6:30 હુતા અને 12 વાગે પછી સોનોગ્રાફી કરાવવા ગયા પછી જોયા પથરી છે પણ નીકળી જશે કે છે એટલે મારા પપ્પા 5 લીટર પાણી પીવા જ આવે યમ યમ નવું બોલાવો દીદી બોલાય ઓરે બાપરે દીદી આય જો દેખાય કે બાજુ છે દીદી હે ये देखो आयो जो देखो Ivan अरे बाप रे जो Ivan શું ખાધું પાપી અને બટરમિલ્ક Yum, yum. Smile to kar. કેવા છે? શેર કર. તુકા, હવે તુકા. સમોસા કોની એમના છે? સમોસા એક રાજપીપળાથી આવે છે સ્પેશિયલ બુધ અને શનિવારે સ્વામિનારાયણ બનાવીને આવે છે અને બાકીના દિવસોની માં ડુંગળી લસણ વાળા બનાવે છે વેચવા આવે છે So, ayan guys, kwentuhan ko kayo habang nag-e-edit ako dito. Sige, kwentuhan ko muna kayo. So, nasa taas na nga ako ngayon and ang nangyari kagabi ay, di ba, nakwento na ni Mami nga yung nangyari kahapon. Pumunta sila ng 12:00 for the sonography. Tapos, ayun, ang ending, nalaman nga nila na meron ngang parang bato sa kidney si father-in-law and meron nga medyo may kalakihan yung bato na may 5.6 mm daw. So, ayun, bumili sila ng mga gamot. Tapos, bumili ng mga coconut water. Tapos, tinitimplahan namin si father-in-law ng lemon juice, ganyan. Tapos, 5 liters yung kailangan yung inumin na tubig everyday para talagang lumabas. So, marami na rin issue ng mga Indians, especially dito sa village namin, guys. Talagang lagi silang merong mga bato sa kidney. Yung may mga nadedetect. So, ayun. Parang common na rin sa kanila. So, first time nga namin na makita na magkasakit nga yung binan kong lalaki. Usually kasi ang may sakit ay yung binan kong babae. So, nung nagkasakit ang binan kong lalaki, guys, nabulabog talaga kami. Kasi, ang binan kong lalaki, guys, hindi yan mareklamo, hindi yan, kung keng kapampangan, hindi iyan masayingsing, agapin. Yung hindi siya, kapag may masakit sa kanya, kinikim-kim niya lang, hindi niya, ay, masakit to, ay, masakit yung ganun. Hindi siya ganon. So, very quiet lang siya. So, napansin ko na pagkatapos niya pumunta doon sa may badam, para doon sa saba or sa tractor, I mean, something like that. Hindi siya nakakain nun ng lunch. So, evening, binigyan ko siya ng merienda. After niya kumain ng merienda, doon niya naramdaman na parang may sumasakit nga dito sa gilid ng, gilid ng katawan niya. Tapos, hanggang gabi, wala siyang sinasabi. Sabi niya may pakirot-kirot lang daw sa tiyan niya, pero bearable naman. Tapos, bandang alauna, nung oras na, nung natutulog na kami, biglang may tumawag. Sinasabi nga na gisingin nga si Milan kasi hindi na niya matiis yung sakit. So, dinala na sa hospital. So, naiwan kaming dalawa ni Ivan sa bahay. Sabi ko kung sasama ba ako kasi syempre ako yung daughter-in-law, diba? So, nandyan naman daw si Mommy. So, silang tatlo yung umalis. Nasakto pa guys na wala yung sasakyan namin. Kasi diba sabi ko sa inyo, nasira yung sa likod. So, walang sasakyan. So, ang ending, nanghiram sila dito sa may kapitbahay. Tapos, ayun,
Yun nga yung sinabi ng doctor sa kanya na uminom lang ng maraming coconut water, may tubig para lumabas. And kagabi naman guys, kagabi lang to, si Ivan naman ang inaapoy ng lagnat. Kasi 'di ba sabi ko naman sa inyo na ako meron akong sakit, nilalagnat nga din ako. Siguro nahawa sa akin yung bata. Kahit na gaano ko siya ilayo sa akin, talagang nahawa siya. Tapos nagpapa-breastfeeding pa kasi ako sa kanya, 'di ba? So, ayun, kapag ba nagpa-breastfeeding, tas may sakit ka, mahawa yung anak mo, may connection ba? Pero parang feeling ko yun yung dahilan kung baka siya nilagnat. Kaya, ayun, magdamag kong binantayan yung temperature niya. Pinainom ko ng gamot. Tapos, lagi kong, yung towel, lagi ko siyang hinihimasmasan or pinupunasan every 2 hours. Yan, nagigising talaga ako to check his temperature. So, ayun, pagkagising ng umaga, okay na siya. So, ayun, kung napapansin nyo, masigla na nga siya, nakakain na. So, hopefully, hindi na nga siya magkasakit pa mamayang gabi. Let's see yung temperature niya. And if pabalik-balik yung lagnat niya, we'll go sa Varodra na para magpa-check doon sa PDN niya. So, ayun guys. Pag-pray niyo yung father-in-law ko na maalis na nga yung stone niya doon sa may kidney. And then, balitaan ko kayo sa mga kaganapan. So, probably I will be uploading this bukas, which is November 1. So, ayun. Tapos, nasa cementerio na ba kayo? November 1 na, kung wala na-upload ko na to. Nasa cementerio na ba kayo? Ano yung pagkain nyo dyan sa cementerio? Picnic. Namimiss ko tuloy yung family ko kasi for sure bukas ay marami silang ganap. Marami silang mga dadalhin sa cementerio, pagkain, lahat ng mga relatives namin ay magtitipon-tipon doon. Parang small gathering yung, parang reunion yung yung pagbisita sa cementerio, no? So, ayun. Baka bukas magtitirik na lang din ako ng kandila para sa lolo ko, sa lola ko, at saka sa tita ko. So, ayun guys. I'll see you all tomorrow. Bye-bye!